Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang talakayan natin dito po sa aking Veritas YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong Veritas sa Facebook or Meta page. Kung hindi pa rin po kayo nakafollow, follow na po kayo. Dito po, ang mga topics kong dinidiscuss, hindi ko po ito nadidiscuss sa iba kong social media platforms. Kaya subscribe na po kayo at follow na po kayo. Magandang araw. Pag-usapan natin to tungkol sa pagre-recruit ng Russia ng mga mercenaryong Pilipino. Dapat imbestigahan. Totoo ba? Nagre-recruit na nga kaya ang Russia ng mga mercenaryong Pilipino? Kasi may napabalitang isang Pilipino ang namatay sa labanan sa Ukraine. Ito'y bahagi ng pwersa ng Russia na ipinanlaban sa Ukraine. Ay namatay ito dahil ano pa lang daw based dun sa records na nakuha, 1 week lang yung training. 1 week lang yung training, mga kabunyog, mga kababayan. At ito ay may pangalan lang na John Patrick. John Patrick. Ayon sa Ukraine, lumabas sa kanilang intelligence report, itong Pilipinong ito ay bahagi ng pwersa ng Russia na umatake sa kanila. Pero yung assault na yon, tawag nila meat assault, terminong ginagamit yun ng Ukraine intelligence o ng Ukraine forces kapag sinabing bahagi ng meat assault. Ang meat assault, yung parang yung rate o yung tsansa na mapatay ka ay malaki kasi walang kalaban-laban. Una, mahirap yung posisyon na inaatake. Pangalawa, yung ipinapasubo ay hindi naman talaga sinanay sa mga labanan. Katulad nun, ang nakita ay mga 1 week lang daw na training ang pinagdaanan ng nasabing Pilipino na pinangalan ng John Patrick. Ngayon, hindi pa ito nakukumpirma ng AFP. Ito'y pa lang, lumabas sa report ng Ukraine intelligence. Ayon sa kanilang shinare na information, mayroong isang Pilipino na napatay, pinanlaban ng Russia. Kumbaga ang ginagawa umano ngayon ng Russia, nagre-recruit sa iba-ibang mga nationalities. Mayroong mga nire-recruit na kung saan-saan galing na mga nationalities, binabayaran para manlaban. Ang malala pa raw nito, mayroong recruitment na hindi naman pinapalabas na para lumaban o isasabak sa laban. Ang ang pinapaalam ay parang magsiservisyo sa giyera. Halimbawa, gagampan sila ng mga trabahong tagaluto, pero sa likod lang ng mga lumalaban. Hindi sila yung pinuprontera sa laban. Pagdating na daw sa Russia, tinatakot na, napipilitan na lang na sumabak na sa laban kahit nga napakaiksi pa lang ng training. Yan daw ang nagiging practice ng Russia. Ngayon, ayon sa Ukrainian intelligence, may pinanlaban na naman ang Russia sama ang isang Pilipino sa isang assault na alam naman nilang mahirap yung kalagayan dahil yung posisyon ng Ukrainian forces ay kumbaga nasa mainam na posisyon, samantalang yung aataking pwersa ng Russia ay delikado. Yung pinapanlaban ng Russia ay mga mercenaries. Ang ibig sabihin, mga bayaran. At marami itong mga mercenaries na ito, recruit sa iba-ibang nationalities. Kung ngayon, mayroong nakitang napatay, Pilipino daw umano, yung isa na yon. Pinangalanan na John Patrick, nakuha dun sa kanyang mga records na ito'y Pilipino. Mga kabunyog, ngayon, nabalita na ito sa national news, pero hindi pa kinukumpirma ng AFP, hindi pa raw nila nakukumpirma sa mga sources abroad, lalo sa Ukraine or sa Russia, kung gaano katotoo na Pilipino nga ang nasabing napatay. Ang information ay galing pa lang sa Ukraine. So ito, mga kabunyog, kung totoo man ito, halimbawa makumpirma ng Pilipino nga ang namatay sa labanan, ay dapat imbestigahan ito ng Kongreso. Itong nangyayaring ito. Ano ito?
ano daw kasi ngayon yan practice na ng Russia yan. Siyempre ayaw ng Russia na marami silang namamatay na Ruso sa labanan. Kasi nagagalit siyempre yung nagagalit ang mamamayang Ruso na ang kanilang mga mamamayan ay napapatay sa giyera sa Ukraine. O ang ginagawa ngayon ng Russia, ibang nationalities ang pinanlalaban. Ibang galing sa iba-ibang bansa. Mercenaryo, ibig sabihin bayaran. Kumbaga, hindi sila part ng regular na Russian Armed Forces. Pinansusubo sa laban. Pero ang mas malala kasi dito, marami daw sa mga lumalaban doon na galing sa iba-ibang bansa tulad ng Cambodia, Pilipinas, tulad ngayon itong Pilipinas na nga ang nababanggit, hindi naman pinapaalam na kaya sila nire-recruit ay para ipanlaban. Nire-recruit umano para maging part ng Russian Army, Russian Armed Forces, pero kung trabaho ay tagaluto o kung anumang trabaho. Eh siyempre maraming naghahanap ng trabaho lalo na sa mga Pilipino, napipilitang pumasok. Pero pagdating na doon, bibigyan na iba ng trabaho, panlaban pala. At hindi man lang tinitraining, 1 linggo lang. Katulad nitong na anong ito, ah, itong Pilipinong ito na ni-report ng ni-report mismo ng Russia ay ng Ukraine. Ito, Kyiv Post. Filipino mercenary left to die after Russia sent him to front with 1 week of training. Ukraine intel says. Kita nyo yan mga kabunyog? May picture pa napatay ito sa Donetsk region. Kaya ito mga kabunyog, mga kabayan, in-identify yung Pilipino na pangalan, John Patrick. Kaya ito, grabe. Kaya dapat imbestigahan talaga ito. Ano ito mga kabunyog? Sugatan daw tong Pilipino na to. After being wounded, he was left without evacuation and died slowly in a forested area. Kaya ito mga kabunyog ibang na naman to. Grabe. Kawawa naman ang mga Pilipino dahil walang trabaho dito sa mga ganyan. Pag nagre-recruit, may makikita sila nang re-recruit, magtatrabaho sa Russian Army. Hindi naman daw panlaban, lang, support, parang support. Nasa rear lang, nasa likod na posisyon. Tagaluto, tagalaban ng o kung ano man na role sa army. Pero hindi panlaban. Kaya lang pagdating daw doon, tinitraining daw ng 1 week, hindi naman daw makaayaw, makatanggi kasi tinatakot. Siyempre sasabihin na lang sa'yo, kakasuhan ka o kukulong ka pala sa Russia. Kaya ito, dapat imbestigahan itong na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi po ito fake news Galing sa Ukraine intelligence. Kaya ang kailangan na lang gawin ng Pilipinas, kumpirmahin. Actually, tinanong na ang AFP tungkol diyan, sabi ng AFP nakarating na rin sa kanila yung balita, pero hindi pa raw nila nako-confirm sa Ukrainian authorities, kung kumpirmado saka sa Russia mismo. Siguro maganda maklaim yung niyan maklaim na yung bangkay noon kung totoo man yun. Kasi nakuha ng Ukrainian authorities at na-identify yung body. Isang nagngalan umanong John Patrick kasi siyempre may hawak na mga records yun. Mayroon daw mayroong may records sa pero kung kulang-kulang yung records kaya hindi pero Filipino daw nakalagay doon, Filipino. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe ang nangyayari sa bansa natin. Katulad nito. Dahil walang trabaho rito, napipilitan pumunta sa ibang bansa. Tulad niyan, Russia. Pinanglalaban ng Russia, pinapasubo. Hindi lang naman Pilipino yan, pati ibang nationalities. Kasi nga ayaw ng Russia na may namamatay sa kanila. Nagagalit ang mga mamamayang Ruso, Russia, nagagalit yung mamamayan nila na maraming namamatay sa kanila. Kaya ang paraan ngayon, mag-recruit ng foreign nationals, isabak sa giyera, mercenaryo. Okay lang sana kung ang purpose mo magpunta doon, mercenaryo, ibig sabihin willing ka talagang lumaban, bayaran. Kaya ang problema kung dineceive ka, linuko ka. Ang sabi, hindi ka naman sa panlaban.
Yung pala gano'n. Oh, anyway, dapat talagang imbestigahan ito. Kapag nakumpirma na ng AFP sa Ukraine o sa Russia na mayroon ngang gano'n, ma-claim yung body, Pilipino nga talaga, ay dapat imbestigahan ito ng Kongreso. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.